super sticker. Thank you so much po. Pangalawang buwan naman, no. Oo, hindi isa nagdrama siya doon ha. Actually, matanda na si Digong. Hindi ako pro Duterte, anti Duterte ako. Galit ako sa kanya. Pero sa ngalan, ako may lolo din, may lola din, ramdam ko. Kasi nung panahon na yung lolo ko na stroke, ako naghihilot-hilot. Hindi ako naniniwalang drama yun. Tumaas lang talaga ang sugar niya. Ganon, kapag tumaas ang sugar, lalo na pag may sakit ka, talagang mabubulol ka. Diba? Naawa ako sa kanya, pero hindi ako naawa doon sa sitwasyon niya. Naawa ako doon sa nakikita ko kasi. Ramdam ko may lulo din ako na stroke noon. Nung na-stroke, naka-recover, naghinihilot-hilot ko yung kamay kasi patay yung kabilang katawan. Pag nasa lapid na ang dila niyan, mataas ang sugar. Yun ang totoo. Tumaas ang sugar ni Digong. Yung time na yon bago siya naka-zoom, no? Naka-video, kaya nga hindi siya pinapapunta doon sa mismong area na kung saan lilitisin eh. Kaya naka-via Zoom na lang siya. Bakit? Mahihirapan na siya noon. Yung biyahe niya mula Hong Kong, nakapagpahinga lang konti, tapos biyahe papuntang Netherlands. Pagod ang katawan nun. Di ba? Hindi, doon na tayo, given na yun na may drama, given na yun naglabasan ang sakit. Pero ako ramdam ko kung ano yung ano eh. Tumaas ang ano noon, blood pressure, yung sugar niya, nervous. Kasi actually, sabi ko nga sa inyo si Digong, nung hindi pa presidente, para siyang naninibago siya. Pero nung naging presidente siya, doon siya nag-umpisang tumapang. Di ba dati, hindi pa nga niya alam kung anong gagawin nung pag-umpisa niyang nanalo siyang presidente. Ngayon, mga ilang linggo, isang buwan siyang naging presidente, tumapang siya bigla, di ba? Dati, nung pagka-presidente pa lang niya, parang wala siyang alam. Masyado. Oo. Kaya ngayon mga kababayan, naawa ako sa mga nabiktima doon sa namatay, pero naawa din po ako sa kanya. Kasi yung mga biktimang pinatay niya na 30,000 mahigit, hindi ko nakikita personal na pinatay at binaril eh. Maliban sa mga pumatay, nakikita nila paano nila isalvage, paano nila itapon. Pero ako kasi nakikita ko si Digong paano niya pagdusahan yung paano niya pagdusahan at paano natin makita daig pa niya ang binitay. Mga kababayan, daig pa niya ang binitay doon. Nakikita natin naghihingalo siya. Lalo na yung pangalawang hearing nila, September 25, 2025. Abutan pa kaya siya noon? Ito take note. Sa loob ng kulungan, may saingan, may TV, may computer, may aircon, may higaan, pero walang internet. Di ba? Ngayon, kapag mga ganyang edad, may mga maintenance na, sinong gagalaw doon? Di ba? Sino ang gagalaw sa kanya doon? Kung sa kanila sa bahay sa Davao, meron siyang mga yaya, meron siyang mga maid, meron siyang mga katulong mag-a-assist sa kanya. Pag mga ganyang idaran, umiihi na sa salawal yan. Lalo na ngayon na nandoon siya sa loob ng kulungan, walang magluto. Pag tumais siya, kailangan pang aagakin mo yan, aalalayan mo yan bago tumayo. Pag umihi, sa totoo lang, ganyan ang dadanasin niya. Hindi man natin siya nakitang binitay, ura-uradang namatay, pero magdusa siya dun sa loob. Naawa ako sa kalagayan niya, pero hindi ako naawa sa sitwasyon niya. Nakita ko kasi, unti-unti siyang pinatay doon. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Unti-unti siyang mamamatay doon. Tanggapin nyo man. Lula Jo, mega love shoutout, kailangan niya makulong kasi sa mata ng tao, ng Diyos, pumatay talaga siyang dapat niyang pagbayaran. Di ba? Unti-unti siyang mamamatay doon, mga kababayan. Okay magalit sa sinabi kong naawa ako sa kanya. Naawa ko, siyempre tao din tayo. Meron din tayong puso. Kahit gaano tayo kagalit sa tao, pero naramdaman pa rin natin, Pinoy tayo eh. Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kahit gaano ka kagalit sa isang tao, ang Pilipino, sa 100% na galit mo, may 20% ka pa rin natitirang kabutihan sa puso. Hindi po tayo ang Panginoon na husgahan siya at hindi tayo ang hahatol sa Kanya, mga kababayan. Sa totoo lang nakakaawa. Naawa ako sa sitwasyon ni Digong.
'Di ba? Matanda. Sabi ko sa totoo, kahit sabihin nating nagdrama, doon na yun, given na yung nagdrama, given na yung arte niya lang yun. Kasi nandun sa loob si Sarah, nandun si Roque, nandun si Robin. Siyempre, uutusan nila yung magdrama ka, ganyan, para ma-release ka, makauwi ka ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, in medical way, tumaas talaga ang sugar niya. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Tumaas ang sugar niya. Hindi ko pinagtanggol si Digong, pero in medical situation, tumaas talaga sugar niya. Kaya nga sa lapid dila niya eh. Pagod 'yun. Pagod niya mula Hong Kong, kunting pahinga, travel na naman papuntang Netherlands ilang oras. Pag ganyan katawan, kung kayo, actually lahat naman tayo, pupunta tayo sa pagiging matanda. Mararanasan din natin kung gaano kahirap. Pero yung ginawa kasi niya, walang kapatawaran yun eh. 'Di ba? Sa totoo lang yung sugar niya. Yung sugar niya tumaas. Ako sa totoo lang nanggigigil ako sa kanya sa sobrang yabang niya, lalo na yung mga anak niya, kung ano-ano pinagsasabi, akala mo sila na may-ari ng Pilipinas. Pero makikita mo yung sitwasyon ng matanda. O ang masasabi ko, RIP advance. Oo. RIP advance si Digong. Actually, mga kababayan, kung ipakita ko sa inyo yung video na nagsalita siya, maaawa kayo sa kanya. Rodrigo Roa Duterte. Oh, tignan niyo, oh. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Oo. Nakakaawa. Rodrigo Oh. Roa Duterte. Sa totoo lang, hindi ako naawa sa sitwasyon niya kasi dapat pagbayaran niya kung ano ang kasalanang nagawa niya sa bayan. Mga kababayan. Pero yung sa totoo lang antay ako pero naiiyak ako mag-isip. Hindi ako naaawa sa kanya ha, kasi dapat niyang pagbayaran yung kasalanan niya na nakapatay siya, pinatay, hindi siya ang pumatay pero siya ang commander-in-chief at the time. Sabi pa nga niya nung nangampanya siya, hindi ka pwedeng maging presidente kung takot kang pumatay at mamatay. So, term na niya yan, trademark na niya yan. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala na sa network to. Hindi ako naniniwala sa internet nila mahina. Netherlands yun. Netherlands, napakalakas ng internet dyan. Hong Kong pa nga lang, kahit 3G ang lakas eh. Oh, actually, ito, nakapikit siya dito, nervous, halo. Alam mo yung nasa isip ni Digong dito, yung nervous, kaba, sugar, yung blood, diabetic siya, may cancer pa. Sa totoo lang, unti-unting mamamatay si Digong dito. Kulungan niya, naawa ako sa sitwasyon niya, pero hindi ako naawa kasi kailangan niyang magbayad. Kasalanan niya yun. Oo, pero may lulo ako eh. Nakikita ko yung nangyari sa lulo ko nito. Ganitong ganito. Ganitong ganito kay Digong ang lulo ko. Alam mo, kung pakainin ko siya noon, biskwit at gatas lang, dudurugin ko pa yung biskwit. Pakain ko sa kanyang ganyan. Tapos hindi na makanguya. Paralyze kabilang katawan. Pag tumaas ang sugar, talagang salapid ang dila. May possibility na si Digong aatakihin to. Hindi natin malalaman, anytime pwede siyang atakihin, anytime pwede siyang mamatay, kasi wala siyang alalay doon sa loob. Kaya ang masasabi ko lang, advance RIP. Lolo Diggs. Tatay Diggs. Oo, ako, aminin ko man sa inyo, una, supporter talaga ako dito. Para akong tanga dati, sumisigaw-sigaw ako, do-ni. Pero nung nalaman ko mga kabulastugan niya, hindi naman natin maitanggi mga kababayan, yung kabulastugang nagawa niya. Ang laki ng nangyari sa Pilipinas, ginawang legal ang illegal na sugal. Ang daming Pilipino nasira ang buhay dahil sa pogo, sangkot sa pogo, droga, yung mga drug lord nasa puder niya, hindi man lang naisuplong, katulad ngayon kay Sarah, kay Robin, kasama nila si Harry Roque, alam naman lang wanted si Roque. Hindi man lang nila sinurrender. Di ba? Hindi nila sinurrender sa otoridad na alam naman nilang wanted.
Nung hinahanap, hindi nila alam. Katulad kay Salvador Panelo ngayon. Nung tinatanong, kilala mo ba si Digong? Hindi daw niya kilala. Di ba? Hindi daw niya alam kung sino yun. So si Salvador Panelo, tignan mo, puro tanggi na sila kay kay Digong, kay Harry Roque. Mm. Oo. Pero sabi ni Sarah, Sabi ni Sarah, ay hindi pwede kasi may kaso ka. Oo, 'di ba tinanong doon, sir, sino po ang magsasalita? Kasi kayo po ang tumatayong legal counsel ngayon ni Digong. Yung nandoon, sabi ni Sarah, ay hindi sabi ni ako. O sabi ni Roque, ikaw. Sabi ni Sarah, pwede ba ikaw may kaso ka? Oh, ganun. Alam ni Sarah, tignan nyo. Alam nyo may kaukulang kaso yung ginagawa nila? Oh, sabi ni Jimmy Hermosa, puro ka lang paninira. Walang paninira dito. Naawa nga ako sa sitwasyon ng matanda eh. Kasi ako may lulo din ako. Matanda. Naranasan ko ganyang pangyayari. Pag tumaas ang sugar talagang hindi abutin si Digong ng 2 buwan doon. Mark my word. Ako, in medical way, in science lang, pag-usapan natin pagdating sa usaping medical, sa sitwasyon in science, pagbabasihan natin, hindi abutin si Digong ng 2 buwan doon sa kulungan. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi abutin si Digong ng 2 buwan sa kulungan. Kahit sabihin natin, doon sa kulungan niya, sa detention center facility ng ICC sa Netherlands, kahit sabihin natin na kumpleto sila doon, hindi nakaantabay ang mga doktor, nurse sa kulungan. Kailangan itawag pa bago siya puntahan. So ngayon, kahit sabihin natin may nakamonitor doon sa loob, kahit may nakamonitor sa loob, hindi natin alam na kapag habang tulog yan, biglang inatake, diretso yan. Complicated siya. Meron siyang diabetic, meron siyang cancer. Complicated yan. Hindi aabutin 2 buwan si Digong doon. Pag umihi, kailangan mong alalayan yan. Ako nakaranas ako, lulo ko matanda na stroke. Kailangan mong alalayan yan. Bubuhatin mo, papalitan mo pa ng diaper yan. Umiihi na sarili sa salawal yan. Umiihi sa salawal. Hindi na makatayo. Pagka umaga niyan, kailangan alalayan mo, aagakin. Sa Bisaya yan, agak. Aagakin mo yan siya. Bakit? Mahihirapan ka tumayo. Masakit likod na yan. Matanda na. Tigulang na ba? Diba? Naawa ako sa kalagayan niya, pero hindi ako naawa sa ginagawa niya. Dapat niyang pagbayaran yan. RIP advance. Pero, di ba? Yun lang ang reaksyon ko. Hindi, confirm po bang may cancer? Actually, nung sumigaw si Hanilet, sabi nga ni Kitty Duterte, wag mong hawakan ang daddy ko. Wag mong hawakan. May diabetic yan. Dadalhin siya sa ospital. Sabi naman ni Hanilet, may cancer siya. 70 anyos na yan, may cancer yan. Sabi ni Hanilet yun correct me if I'm wrong. Kung tama yung sinasabi niya. May diabetic, may cancer. Sabi ko sa inyo, kapag ganito, kulong siya Nakakulong siya doon, nandun siya sa loob. Sinong aalalay sa kanya pagising niya? Sinong magpalit kung maiihi siya? Sinong aalalay sa kanya? Ugod-ugod na yung mama. Tigulang na Kahit ipa-check up mo yan ngayon, hindi buong araw katabi niya ang doktor sa ICC. Pag alis ng doktor, biglang mag-convulsion yan. Biglang matrigger yung sugar niya. Pag tumaas ang sugar, may possibility atakihin sa puso yan. Pag inatake sa puso, idaabot 2 buwan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. RIP advance. At speaking of, halimbawa, mamatay si Digong, yan ang gagamitin ng kanyang kampo hanap simpatya. Pag namatay si Digong, yan ang gamitin ng kampo niyang hanap simpatya. Namatay si Digong, pinahirapan ni Marcos. Si Marcos na naman ang sisihin yan. Advance ako mag-isip. ICC ang humuli, ICC ang naglilitis, pero si Marcos ang sinisisi ng mga bobong DDS. Dahil kay Marcos yan. Kahit si Sara. Si BBM talaga ang sinisisi niya. Bakit? Tignan niyo ang administrasyon na to.
nagawa nilang isurrender ang katawan ng kapwa nila Pilipino sa dayuhan. Kahit si Sara, si BBM ang sinisi. Hindi po dapat si BBM ang sisihin ninyo. Si Trillanes, si Laila de Lima, ang nagreklamo niyan sa ICC. Hindi si BBM. Hindi pa presidente si Marcos, nireklamo na ng Magdalo Group yan doon sa ICC. Di ba? At totoo lang mga kababayan, huwag ninyong isisi kay Marcos yan. Kasi hindi po lahat ng Pilipino sa Pilipinas ay DDS. Tandaan ninyo kung 32 million kayo, nasaan kayo? Huwag kayong maniwala na kasalanan ni Marcos yan. Hindi kasalanan ni Marcos yan. Siya ang may gawa. Meron nga tayong kasabihan mga kababayan, hindi sakit ang gumagawa ng tao. Tao ang gumagawa ng sakit. Hindi problema ang gumagawa ng tao. Tao ang gumawa ng problema niya. Ngayon, kasi nakaayon sa saligang batas, ang may kapangyarihan lang para pahintuin at hindi mapasok ang warrant kay Digong ay ang presidente lang. Ngayon, tanungin ko kayo, sa loob ng halos 3 taong paninilbihan bilang presidente ni Marcos, kailan ba kayo nakarinig mula sa bunganga ng mga Duterte na pinagdasal nila at pinuri si Marcos? Di ba? Kung ako or kung kayo nasa katayuan ni Pangulong Bongbong Marcos, ipapahinto mo ba ang search warrant? Sa kabila ng paninira ni Duterte mula nung tumakbo, mula nung nanalo, mula nung umupo, sinasabihan niyang adik, bangag si Marcos. Sa tingin ninyo, tatanggihan ni Marcos ang warrant? Kung ako kay Marcos, kung pwede nga lang hampasin, apakan, pusasan ka at paluin, pwedeng-pwede. Pasalamat kayo kay Marcos, napaka-professional. Kung nagpalit ng katayuan si Digong at si BBM, hindi abot ng 2 buwan si BBM, pinatay na ni Digong yan. Kung ipalit nyo ng sitwasyon, sisihin ninyo si Marcos ngayon na sinurrender ni Marcos si Digong sa ICC? Bakit hindi kayo magbalik tanaw, mga bobo, tanga-tangang inutil, hampas lupa, mga pangit ang lahi na uto-uto na DDS? Bakit hindi nyo babalikan yung mga mautog rally ni Duterte noon? Kung paano niya babuyin, kung paano nila sirain, kung paano nila maghikayat at mag-aklas para pabagsakin si Marcos. Tapos ngayon, sisihin ninyo si Marcos kung bakit pinayagan niya na ipasok ang warrant sa Interpol at i-aresto si Digong dalhin sa ICC. Kung kayo ang nasa katayuan ni Marcos, sa tingin ninyo, araw-arawin ba naman ni Digong sabihang bangag? Araw-arawin ba namang sabihin ni Sarang, putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, tambaluslos? Sa tingin ninyo matutuwa yung mga taong sinasabihan nila? Meron tayong kasabihan. Gawin mo ngayon, tignan mo ang consequences bukas. Diba? Tapos ilalagay nila ngayon dyan sa libro, ilalagay nila sa history, si Marcos na naman makasalanan. Tandaan ninyo, hindi nyo mababago ang social media. Magkaiba ang Marcos Senior noon, magkaiba ang Marcos Junior ngayon. Kahit anong paninira ninyo at sabihan ninyong adik si BBM, hindi nyo mabilog ang media. Meron na tayong cellphone, meron na tayong YouTube, Facebook, TikTok, maliban na lang kung mawala ang gadget. Diba? Maliban na lang kung walang gadget. Noon pwede nyong i-brainwash ang tao. Walang cellphone, walang ebidensya, walang media, walang Facebook, walang video. Pwede nyong linlangin nung panahon ni Cory at ni Makoy Senior. Ngayon, hindi nyo malinlang. Pag i-rewind ninyo ilang buwan na may mautog rally mula kay Kibuloy, mula kay Alice Go, mula kay Digong, kung paano nila babuyin si Marcos. Tignan mo, sa Hong Kong yan. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Pinagmumura niya, ha?
Mm. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC o sa... Ma'am Maria Matagal Yukusuka, na- maraming salamat po ma'am sa inyong super sticker. 200 yun. Thank you po. Yeah. Kita nyo naman ang kaibahan. Dito, malakas pa siya kasi may mga doktor siyang kasama. May mga medic siya. Dito, walang medic-medic sa loob ng kulungan. Kung wala kang kakalimbangin doon na doorbell, hindi malaman ng bantay kung inatake ka na sa puso.